come again, sir? Binasag na ni Bato ang katahimikan. Nagsalita na ito. Traidor daw po si PBBM. Wow. Si PBBM pa yung traidor ngayon, ha? Si PBBM, ginawa lang yung dapat niyang gawin. Paulit-ulit sinasabi ng presidente yan, eh. Parte tayo ng international community. Ang hiling ng Interpol, hindi natin pwedeng tanggihan. Dahil tinutulungan tayo ng Interpol. Ano yun? User-friendly tayo? Si Alice Guo na aresto, na ibalik yan sa Pilipinas. Si Teves na huli. Dahil sa Interpol. At marami pang mga fugitive. Tinulungan tayo ng Interpol. Ngayon, humiling sa atin ang Interpol. Hindi natin tutulungan. Ano yun? Makasarili naman tayo. Ano na lang tingin sa atin ng ibang bansa? Yung gobyerno ng Pilipinas, hindi marunong mag-cooperate yan. Hindi marunong tumulong. Kasi gusto nila ba to, wag tayo mag-cooperate dyan sa Interpol. Nag-cooperate tayo. Traidor ngayon. Betrayed to the max. That's the term, ka-coffee. Lakas ni ba to, ha? Betrayed to the max. Betrayal to the max. Sorry. Almost the same. Headline ng Enquirer.net. Wow, si Bato, ha? Nagsalita ito at handaan na raw siya ka-coffee. Hindi siya magtatago at never daw siyang magtatago. Sasamahan niya raw si Digong dyan sa ICC. O sige ha, baka maging Digong version 2.0 yan. Yung una niya statement, sige, nagmamadali. Nang hinuli na, bakit ako hinuli? Ganun yung statement. Itong si Bato, sabi niya, willing na siya nagtatago. Pag hinuli na, baka manlaban. O ganoon din, sabihin niya, bakit ako dinadala dyan sa dahig? Kasi in the coming months, ka-coffee, or in the coming days or weeks, may issue na rin ng warrant of arrest yan. Si Digong. Si Bato de la Rosa. Susunod yan kay Digong at yung iba pang co-perpetrators. Tingnan nyo lang ka-coffee, in the coming months, lalabas at lalabas yan. At takot na yung kampo nila. Kasi sabi nila fake news yung kay Digong. Hindi na nila pwedeng i-underestimate yung mga balibalita na may warrant na. Dahil nangyari na kay Digong eh. Dating presidente yan ha. Sinurrender ng Pilipinas sa ICC o sa Interpol. Ano pa tong si Bato? De la Rosa hits Marcos's betrayal to the max after Duterte's arrest. Wow, coming from Bato ha. Ito daw po ay betrayal to the max. Labis-labis na pagtataksil. Labis-labis na pangtatraidor. Kunya todo na, pinaka-todo na. Ganyan nilarawan ni Bato de la Rosa. Betrayal to the max. Senator Ronald Bato de la Rosa said he felt betrayed when President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. supposedly broke his promise that his administration would never cooperate with the International Criminal Court. Masakit ba? Ito pa ulit natin sinasabi, nag-iiba ng circumstances. Nag-iiba ng sitwasyon. Sa madaling sabi, pinangakuan na kayo. Anong ginawa nyo? Gusto nyo pa rin siya patalsikin? Pinangakuan na kayo. Tatawagin nyo pa rin siyang bangag. Hindi naman lang, sige, hindi si Bato nagsalita. Hindi mo man lang payuhan si Digong. Tatay Digong, ano tawag niyo dyan? Mr. President, huwag naman natin ganyanin ang presidente natin. Presidente natin yan. Siya lang ang nag-iisa nating protector. Siya ang tutulong sa atin para hindi tayo maaresto ng ICC. Huwag mo namang tawaging addict. Huwag mo namang tawaging bangag. Huwag mo namang tawaging weak leader. What will you expect? Yan ang ginawa niyo sa presidente. Sinong hindi magbabago ng isip niyan? Kung ganyan nyo siya tratuhin, matutuwa ba sa inyo yan? Definitely hindi. Kahit sinong tao hindi matutuwa kapag ginawa nyo yan. Si Bato de la Rosa, in his capacity as a senator, kahit sa PDP laban, sige, katawarin niya yung PDP laban. Sabihan niya man lang yan sila Vic Rodriguez, yung maisog na yan. May nag-uusap-usap yung mga yan. Yung mga vloggers, mga content creators sila Maharlika, sabihan nyo naman yan. Control naman kayo, huwag nyo naman bastusin ng presidente. Kahit ganong effort lang ba to? Si Digong, hindi mo na maasahan kasi from the very beginning ganyan ang trato niya sa presidente. Kahit si Bato, sabihin mo naman yan, kahit magpayo ka lang, huwag niyo naman bastusin ng presidente. Presidente yan. Protector namin yan. Siya ang tutulong sa amin para hindi kami maaresto ng ICC. Ginawa ba ni Bato yan? Tapos ngayon, sasabihin, betrayed to the max? Ano yun, one way? Kayo lang ang makikinabang? Patuloy ninyong babastusin ang presidente? Patuloy ninyong babastusin ang gobyerno? Tapos gusto nyo, kayo pa rin poprotektahan? Pakabiglang? Selfish? Kayo-kayo lang? Walang gagawin ng presidente? Kahit bastusin na siya? Para saan pa yung posisyon niya kung hindi niya gagamitin? Common sense.
Tapos ngayon, pa-victim kayo. Trinaidor kayo. Betrayed kayo dahil sa commitment ni PBBM na hindi tutulong sa ICC. Hindi naman tumulong eh. Interpol nga lang. Sariling investigasyon ng ICC. Sinabi rin ng presidente yan. Hindi kami nangialam dyan. Kung ano man yung investigasyon nila, sila nag-investigate yan. It's just that lumapit sila sa Interpol. At ang Interpol ang lumapit sa Pilipinas na hindi natin pwedeng tanggihan dahil may commitment tayo dyan. Noon, hindi ganyan ang narrative. Lately lang naman yan eh. Yung pumutok yung balita na yan, may nagsalita na sabihin nila, idaan nyo sa Interpol. O yan, nagkaroon ng idea yung ICC. Dinaan nga sa Interpol. Ayan, tingnan nyo yung nangyari. Diba? Kung naging kind man lang kayo, sige, kahit hindi pinakamabait, naging kind or considerate man lang kayo, hindi kayo ng gulo sa administrasyon na ito, hindi kayo gaganyanin. Kahit paano po protektahan pa rin kayo ng gobyerno. Ang hirap niyang protektahan sa totoo lang Kung ako nasa kalagayan ni PBBM, paano ko kayo po protektahan? Gusto niyo nga akong patalsikin. Binabato niyo ako ng putik, paano ko kayo po protektahan? Tarangin niyo yung sarili ninyo. Malinaw na malinaw yan. According to De La Rosa, it will still very vivid in his memory when Marcos told him in Malacanang that he would never cooperate with the ICC. Malinaw na malinaw para po sa memorya ni Bato. Sa kanyang kaisipan, malinaw na sinabi daw po sa kanya ng presidente mismo, ni PBBM, na never, quote and quote, never daw magko-cooperate sa ICC. Nag-cooperate ba ang Pilipinas? Hindi. Yan ang sinasabi ng presidente kahapon sa kanyang press conference. Hindi kami nag-cooperate dyan. Pero pinapalabas sila ngayon nag-cooperate. Nag-cooperate sa Interpol, hindi sa ICC. Magkaiba yan, ka-coffee. Yung investigasyon na ginawa ng ICC, independent yan sa kanila yan. Walang say si PBBM dyan, hindi niya pwedeng diktahan yan. It's just that may warrant of arrest na itong ICC based on their investigation and then they course through the warrant of arrest through the Interpol. Ayun, dakip. Kasi hindi na makakahindi ang Pilipinas dahil commitment natin sa international community yan. Community of Nations. Yan ang term ni PBBM dyan. He told me before, sabi ni Bato, don't worry, I will never cooperate with the ICC because after you, who is next? It might be us. That's what he told me. De La Rosa told reporters in Filipino in a phone patch interview with Senate reporters on Wednesday. Wow, invento. Baka invento na naman ito. Hindi natin alam kasi wala naman tayo dyan during the discussion. Pero version ito ng kwento ni Bato. And again, kahit totoo man yan, again, nag-iiba ng circumstances. Yung panahon noong 2023, 2024, hindi mo pwedeng i-insist yan ngayong panahon ng 2025 dahil mahaba na po ang pinagdaanan yan. Labis-labis na yung pambabastos na ginawa ninyo kay PBBM. So sa tingin nyo, hindi pa magbabago yung take ng presidente dyan at ng administrasyon? Definitely magbabago and do not expect na hindi magbabago. Dahil ano yan, selfish lang. Kayo lang ang pwedeng gumawa ng masama. O hindi, sige, kahit sabihin na natin hindi masama yung ginawa, kayo lang ang pwedeng maging mapanlamang, maging sakim. Gusto nyo advantageous lagi sa inyo? Gusto nyo pabor lagi sa inyo? Kayo lang ang pwede? Aba, nagkakamali kayo.